Magandang araw! Ang pag-uusapan natin ngayon ay ang Senate Bill number 13 o ang pag-abolish ng travel tax para sa ating mga kababayan at sa mga mamamayan ng ASEAN countries na bumabiyahe sa kapwa ASEAN member states. Senator, ano ba ang pangunahing layunin nitong Senate Bill number 13? Ang layunin ng panukalang batas na alisin ang travel tax na ipinapataw sa mga Pilipino at sa mga mamamayan ng ASEAN countries na naglalakbay mula sa Pilipinas papunta sa iba pang bansang kasapi ng ASEAN, ito ay upang mapagaan ang gastos sa paglalakbay. Isulong ang karapatan ng mga Pilipino na magbiyahe nang walang dagdag na pasanin. At siyempre, para palakasin natin yung integrasyon ng Pilipinas sa loob ng ASEAN. Ano ang constitutional na batayan ng ating panukala? Abay, oo. Yan ay nasa Section 6, Artikulo 3 ng 1987 Philippine Constitution. Nakasaad doon na ang karapatan sa paglalakbay ay hindi maaaring bawasan, maliban lamang kung may banta sa pambansang seguridad o kaligtasan ng publiko o pampublikong kalusugan. Ang pagbabayad ng travel tax ay nakikitang dagdag na pasanin na hindi tuwirang umaayon sa layunin ng saligang batas. Senator, paano ba makikinabang ang mga Pilipino sa pagtanggal ng travel tax? Makikinabang ang mga Pilipino na mas mababang gastusin kapag sila ay naglalakbay palabas ng bansa. Ito'y magbibigay ng mas maraming oportunidad para sa mga manggagawa, estudyante, turista, at pamilyang nais bumisita sa kanilang mga mahal sa buhay na naninirahan o nagtatrabaho sa ibang ASEAN na bansa. Bukod dito, maaari rin itong maghikayat ng mas aktibong partisipasyon ng mga Pilipino sa mga training, pilgrimage at iba pang gawain sa rehiyon o religion, edukasyon at pagpapayaman ng profesional na kakayahan. Siyempre, di ba, pagka well-traveled ka, okay yun eh. Ang pagtatanggal ng travel tax ay maaaring maghikayat ng mas maraming dayuhan at negosyanteng mamumuhunan sa bansa. Dahil mas magaan at mas abot kaya ang paglalakbay. Ang kanilang pamumuhunan, magbubukas yan ng mas maraming negosyo at trabaho para sa mga Pilipino. Sa paanong paraan naman po, Senator, makikinabang ang mga bansang kasapi ng ASEAN sa ating panukalang batas? Sa pamamagitan ng pagtanggal ng travel tax para sa mga mamamayan ng ASEAN na bumabiyahe sa rehiyon, maipapakita ng Pilipinas ang pagsuporta sa tinatawag natin seamlessly connected and people-centered ASEAN community. Mapapalakas din nito ang turismo sa rehiyon, palitan ng kalakalan, ugnayan ng mga tao at kultura sa rehiyon, at paglago ng pangkalahatang ekonomiya. Makikinabang ang bansang mga kasapi ng ASEAN dahil magiging mas madali at mas mura pa para sa kanilang mga mamamayan na pumapasok at lumalabas sa Pilipinas. Dahil dito, siyempre, mas mahihikayat silang mamuhunan at magtayo ng negosyo dito. At mas madali rin silang, siyempre, mababantayan nila at madadalaw nila yung kanilang mga negosyo. Sa huli, ito yung makapagpapatibay ng ugnayan ng Pilipinas sa iba pang ASEAN countries. At magdudulot siyempre yan ng benepisyo sa ekonomiya, hindi lamang dito sa Pilipinas, sa buong rehiyon. Ano po ang maaaring maging epekto nito sa kita ng pamahalaan? Siyempre, ang pagtanggal ng travel tax, posibleng magdulot yan ng pagbawas ng agarang kita ng pamahalaan ng Pilipinas. Lalo't ang travel tax, dating nakalaan yan para sa mga proyektong panturismo at iba pang serbisyong publiko. Sa kabilang banda naman, ayon sa ilang pag-aaral, maaari naman itong mabawi sa pamamagitan ng mas mataas
na antas ng turismo, masiglang kalakalan, at mas maraming remittances mula sa mga overseas Filipinos na lalong maghihikayat sa kanila. Siyempre, mahihikayat yan, maiinganyo yan na bumalik at umalis ng wala silang worry-free ba na posibleng may karagdagang gastos pa sa paglalakbay. Ano naman po, sir, ang posibleng implikasyon nito sa pangmatagalang ugnayang panrehiyon at pandaigdig? Ang pag-alis ng travel tax ay magsisilbing konkretong hakbang ng Pilipinas upang patunayan ang malasakit at pakikiisa sa ASEAN integration. Sa mas malawak na pananaw, makatutulong din ito sa pagpapalakas ng imahe ng bansa bilang isang bukas at accessible na destinasyon para sa turismo. Siyempre, investments at negosyo din. Maaari din itong palakasin ang diplomasya ng tinatawag nating people-to-people relation. Sabi nga ni Senator Migs Subiri, people-to-people, na alam nating mahalagang sangkap ng mas matibay na ugnayang internasyonal. Para sa panghuling katanungan, mayroon pa po ba kayong mensahe para sa panukalang ito? Aba, siyempre po, ang unang-una gusto nating pasalamatan si dating senador at Senate President Coco Pimentel. Dahil sa kanya po nanggaling ang Senate bill na ito. Minana lang po natin sapagkat binigyan niya po tayo ng kaliwanagan sa benepisyo nito. Dahil totoo po ito, ako talaga mismo, sa sarili kong karanasan, magmula nung ako'y kumita, wala na po akong ginawa kundi mag-travel abroad. Dito sa Pilipinas din, wala akong ginawa kundi umikot ng umikot. Dahil gusto ko yan eh. At sa isang traveler, importante po yung bawas gastos. Kapag nadadagdagan ka ng gastos, nababawasan yung ginagawa mo eh. Pagka ganyan ho, na nawala yung travel tax na yan, meron ka kagad plus money. Kaya ano po yan, napakahalaga po yan para sa isang traveler. At sa mga negosyante din. Isipin mo, kung pabalik-balik ka dun sa lugar na yun, aalis ka, babalik ka, kasama yun sa, sa gastusin. Sa lahat po ng bagay, importante yung welcome. Diba? Sabi nga nila, meron kang magandang pag-welcome sa tao. Walang pinakamagandang pag-welcome sa tao, kundi ginagawa mong, libre ka pumasok dito. Yung may bayad kagad, parang ano ba yan? Parang harang kagad ang dating. Ano po yan eh? Pinakamahalaga din, di ba? Sabi natin, hospitality ng mga Pilipino. Diyan natin unang ipakita na ang Pilipino, ang hospitality niya, nag-uumpisa dyan sa walang travel tax. Maraming salamat.